Ang hirap linisin pag nasunog ang pagkain sa kawali. Naku naman. Dapat bang ipaalam yun sa kanila? Natapos din sa wakas. Ay, nakakauhaw naman. Oh, sandali lang, Mikan. Ano po yun? Nagtatanong ka pa kung ano? Ito! Ano bang problema sa baso? Alam mo ba, habang naliligo ka kanina, nagtatrabaho ako dito sa kusina? Pawis na pawis ako habang naguhugas. Nagre-relax ka sa banyo, samantalang ako naman nagpapakapagod dito. Huh? Natuwa pa naman ako nang natapos ako, tapos bigla kang uminom ng gatas. Basta mo na lang nilapag ang maruming basong ginamit mo. Kung ikaw ako, anong mararamdaman mo? Kung ako kayo? Siyempre, hindi na ako lamang, hindi ba? Yun pala ang sagot sa tanong nyo. Oo, yun na nga. Pasensya na kayo, pero isang baso lang po naman ang ginamit ko, hindi ba? Bakit po naman nagalit agad kayo dahil sa ginawa ko, Mama? Alam mo, hindi naman ako nagre-reklamo dahil sa mga hugasan. Wala sa akin ang bagay na yon. Pero sana man lang may sinabi kang kahit ano sa akin pagkatapos mong gamitin yung baso. Ganun po ba? Oo, sana may sinabi ka. Kaya ng ano? Kagaya na lang ng... Pasensya na, Mama. Kayo nang bahala dito, ha? O kaya, pasensya na po, Mama. May pahabol na hugasan. O kaya, kaya na sinasabi mo sa kaibigan mo. Friendship, sorry, hugasan din ito. Parang ganun. Ha? Hindi naman po ako ganun magsalita, ah. Eh di hindi kung hindi. Basta okay na sa akin yung pasensya, ha? Basta magsalita ka lang, yun lang ang gusto ko. Kayo na po ang bahala dito. Pasensya na po. Ayan, ganyan nga. Tama yan. Ay, uminom lang ako. Kailangan pa ng ganun. Gosh, hapon na pala. Pag hindi ako nagmadali, siguradong malilate ako. Lalabas po ako, Mama. May bibili lang po kami ni Shimi. Sandali lang, Mikan. Bakit po? Ikaw talaga, Mikan. Anong problema? Ano po nagawa ko? Hindi mo alam kung anong ginawa mo. Tumalon ka sa ibabaw ng magulang mo. Nakadapa kasi kayo sa dadaanan ko, kaya tumalon ako. Nakaharang kayo eh. Kung magbabasa po kayo ng dyaryo, dun kayo. Wag po sa daanan. Oo, tama yung sinabi mong yan. Pero di ba sinabi ko naman sa'yo? Kung may gagawin ka makaka-apekto sa ibang tao, dapat may sabihin ka sa kanya. Ay, opo, alam ko. Magsasalita na ako. Ano sasabihin ko? Ano kaya magandang sabihin? Talaga naman, para yun lang nahihirapan ka. Ha? Ano ba dapat na sabihin? Makinig ka. Pasensya na po, Mama. O kaya, tadaan po ako. O kaya, lilipad na si Mekan. Kahit alin doon, pwede. Hindi ko sasabihin yung lilipad na sinikan. Isa pa nagmamadali po ako. Kaya nga bilisan mo na, magsalita ka na. Tadaan po ako, Mama. Kung sinabi mo yan kanina pa, edi sana hindi ka nagka-problema. Opo, pasensya na po. Sige na po, Mama. Alis na ako. Aray ko, ang sakit. Ang sakit siguro nun, ano? Tumama siya sa bakal. Nakakainis naman yung ginawa niya sa'yo. Okay ka lang ba, Mikan? Oo. Hindi naman sakit ang noo ko, pero naiinis pa rin ako. Nakakahiya kaya yun. Sobrang lakas kasi ng pagkakauntog ko. Pagkatapos pinagtinginan pa ako ng lahat ng tao dun sa bus. Kasar. Nakakahiya nga talaga yung nangyari sa'yo. Ikaw pa naman ang biktima. Nakakainis talaga. Kung bababa siya, sana nagsabi siyang dadaan siya. Hindi man lang siya nag-excuse sa mga ibang pasahero dun sa bus. Ha? Kanina tong mainit na kape. Sa akin po. Ito ang orange juice mo, miss. Pasensya na po. Pwede po ba pakitanggal niyo yung ice?
Pasensya na po kayo. Alam ko pong dapat sinabi ko yun kanina pa. Sat. Ang sungit naman niya. Humingi ka naman ng pasensya, hindi ba? Sana naman nagsalita siya. Okay na yung simpleng naintindihan ko, hindi ba? Oo, tama ka. Huh? Basta magsalita ka lang, yun lang naman ang gusto ko. Okay na sa akin yun. Anong problema? Wala naman, okay lang ako. Ganun nga po, naiintindihan ko lang importante talaga magsabi lang kahit na ano sa mga ganung sitwasyon. Oh? Naalala ko kasi yung tinuro niya sa akin, Mama. Sa palagay ko, dapat talaga may sabihin tayong kahit ano. Tama ako, di ba? Buti nga hindi siya pinaghahampas ng mga binangga niya sa boss eh. Hindi naman po umabot sa ganun. Ha? Kaninang alas 8 ng umaga, isang aksidente ang nangyari sa Shibuya. Nagsalpukan ng tatlong kotse dahil sa... Huwag kang umalis! Tamaan niyo kayo! Dahil sa aksidente... Nakabili na nga lang ng magazine. I'm here na! Huh? Nandito ka na pala. Sandali lang po, Mama. Anong Magsalita kayo. Bakit kayo pumasok sa kwarto ko? Anong ginawa niyo sa kwarto ko habang wala ako? Tinignan ko lang kung marami ng laman yung basurahan mo, kaya pumasok ako. Pero hindi naman po ako pumapayag na pumasok kayo sa kwarto ko, di ba? Sana man lang may sinabi kayo. Anong sinabi mo? Hindi ba sinabi niyo na sa ganitong sitwasyon dapat may sabihin kang kahit ano? Oo, tama ka. Kaya gawin niyo din yun. Magsalita kayo. Oh, sige. Napakagulo talaga ng kwarto mo. What? Ang napakagulo ng kwarto ko? Hindi yun ang dapat niyong sabihin! Hindi pa tapos ang Kaya palaban. kayo pagkatapos lang ng closing! Mas exciting to! Professor! Bakit? Ano problema, Megan? Galing po ito sa mailbox natin. May mga sulat po tayo! Ha? Anong mga yan? Sinisingil ba tayo ng buwis? Ano to? Anong problema? Meron po nakalagay na picture sa bawat envelope. Anong klaseng picture? Puro nakapicture po ito ng pagkain. Galing ng sulat na to kay Madoka Sugarawa ng Nara Prefecture. Lagi daw siya nanonood ng Ata Shinshi at naisipan niya itong gawin. Nagluto po ako ng hotcake na kamukha ni Mama sa Ata Shinshi. Ha? Kamukha ko nga yan! Ano ang susunod na picture? Galing naman po ito sa Miyagi Prefecture. Si Miss Sachiko nagpadala nito. Nung birthday ng pangalawang anak ko, nag-bake ako ng chocolate cake na kamukha ni Mama sa Ata Shinshi. Wow! Kamukha ko nga! Ano ang susunod na picture? Galing naman ito sa isang viewer mula sa Nagoya City, Aichi Prefecture. Nag-bake ako ng cookies na kamukha ni Mama. Ginaya ko yung iba't ibang facial expressions niya. Ang galing naman niya! Professor, ay laway niyo. Anong susunod na picture? Galing po ito sa isang viewer mula sa Tokyo. Kurikinto ng pen name na ginamit niya. Gumawa ako ng okonomiyaki na kamukha ni Mama sa Ata Shinshi. Ano kaya ingredients niya? Ano yung huling picture? Galing po naman ito kay Juma Ito ng Kasuga City, Fukuoka Prefecture. Nag-bake ako ng cookie na kamukha ni Mama. Sana magustuhan niyo to. Ay, ang ganda! May kulay pa! Ang gaganda ng mga ito! Ang galing! Maraming salamat sa mga ipinadala niyong pictures. Napakatalented niyong lahat. Wow! Mama, parang masarap po itong dinner natin ngayon ah. Tama ka. Itinuturo kasi sa pinapanood kong cooking show kung paano magluto ng pagkain pang restaurant, kaya sinubukan ko ito. Wow, ang galing! Pagkain pang restaurant? At ngayon, kumain na tayo. Salamat sa pagkain! Si Mama, gumawa ng ceramics! Ano to? Ganito ba ang pagkain sa Japanese restaurant? Ho? Bakit? Anong lasa? Hindi ba masarap? Hindi naman po sa ganun. Masarap naman po ito, Mama. Pero para pong may kakaiba sa lasa nito. Parang hindi po lasang Japanese food tong mga niluto nyo. Bakit kaya, Mama? Oo nga, no? Tama sinabi mo. Baka dahil sa plato. Ha? Plato?
Bibigyan ko kayo ng example. Kung iinom ka ng juice mula sa tasang pang tsaa, parang hindi juice ang iniinom mo. Huh? Kung ilalagay mong stir-fried vegetables sa ordinaryong pinggan na gaya nito, hindi maglalasang Japanese style yun. Oh, tama ka, Yuzu. Sabi nila, kinakain ng Japanese food gamit ang mata. Naiintindihan ko na. Oh, Mrs. Mitsushima, meron lang akong titignan doon sandali, okay? Japanese style place. Wow, nakasale ang mga to ngayon. 50% discount, 50%. Bibili ka ba ng pinggan? Oo, sobrang mahal kasi ng mga to, kaya dapat samantalahin ng sale. Oo, tama ka. Oh, Mrs. Tachibana, ang ganda nito, hindi ba? Oo nga, ano, ang ganda. Pag nagluluto ako ng Japanese style dish, lagi ako nangangarap na ilagay yun sa ganitong plato. Ganun din ako. Alam mo, kung hindi mo ilalagay sa Japanese style plate ang Japanese style dish, hindi mo masyadong malalasahan ang sarap. Ang galing mo naman. Pati ganong klaseng bagay napapansin mo. Oh, hindi naman. Kailan ko lang naisip na kailangan ko din pala ng mga Japanese style plate. Ha? 25,000 yen? 50% off na to? Kahit ganun kalaki yung discount, hindi ko pa rin kayang bilhin. Masyado pa rin itong mahal. Hindi pwede. Pero... Iba talaga ang dating ng ganitong plato. Oh. Ano nangyari sa'yo, Mrs. Tachibana? Alam mo, pwede akong gumawa ng ganitong klaseng plato. Madali lang naman siguro. Ha? Gagawa ko? Oo, parang homemade pizza. Handa na. Heto na! Mukhang madali lang gawin to. Kaya din natin gumawa nito. Ikaw talaga, Mrs. Tachibana. Pero... Ano yun? Malay mo, magawa nga natin. Tama ka. Alam mo ba, Mrs. Tachibana, isinama ko nun si Mrs. Toyama sa ceramics class. Parang madali lang naman. Ano? Ceramics class? Oo, pwede tayong gumawa ng sarili nating plato sa lugar na yon. Alam ko na. Tanungin natin si Mrs. Toyama. Sabay-sabay tayong pumunta doon. Ha? Posible ba talaga? Hindi ba ang sabi mo sa akin kanina, kayang-kaya mo yun? Oo nga pala. Saka na natin pag-usapan kapag nandun na tayo. Tuturuan naman nila tayo, kaya okay lang yun. Oo nga, malay natin. May ma-discover pala ako doon. Nakaka-excite. Ano? Ma-discover? Oo, baka ma-discover ko doon na may natatago pala akong talent. Posible nga yun. Pagkatapos ma-develop ng gusto kong galing mo, sisikat ka at magiging national treasure ng mga gawa mo. Nakagawa na naman ako ng masterpiece. Bongga! Wala pa nga ako nagagawa eh. Humble ka pa, Mrs. Tachibana. Malay natin nangyari nga yun. Tama ka. Ha? Aattend kayo ng ceramics class? Ganun na nga. Alam mo, napakamahal kasi ng Japanese style plates at bowls. Kaya susubukan kong gumawa para makatipid tayo. Pero sigurado ba kayong kaya niyong gumawa nun, Mama? Wala kang dapat ipag-alala, Yoso. Malalakas sa mga kamay ni Mama. Wala akong magiging problema. Papaikutin ko lang yun na paulit-ulit na parang gumagawa ako ng pizza, hindi ba? Ganun ba yun? Pero, hindi ba mahirap magpaikot ng pizza habang binabalance yun sa kamay nyo? Walang problema, Mekan. Gagamitin ko ang inborn fighting spirit ko. Kaya ko yun, hindi ba, Papa? Basta, tandaan mo lang dapat magamit natin yung gagawin mo, ha? Siyempre naman, tatandaan ko yun. Huwag niyong pilitin ang sarili niyo kung hindi niyo kaya. Ang importante, mag-enjoy kayo sa gagawin niyo. Oo, pero sinisiguro ko pag gagawa ko yun na maayos, makinig kayo sa akin. Japanese style milang hapunan natin bukas. Asahan niyo yun, pangako yun! Sa palagay ko, malapit na tayo. Excited na ako. Ay, ako rin. The best ang pakiramdam na maghahain tayo ng pagkain gamit ang gawa natin. Sa wakas, may enjoy na namin ang Japanese style meal. Ha? Japanese style meal? Wala. Dito pa lang, nai-imagine ko nung nakaupo ako sa harap ng potter's wheel. Excited talaga ako. Ako rin. Sigurado mag-enjoy tayo ng gusto. Oo nga. Ano kaya pakiramdam na maghulma ng clay gamit ang potter's wheel? Pero, paano kung mahirapan tayo? Huwag kang mag-alala, Mrs. Mitsushima. Napanood ko sa TV na madali lang yon. Ang gagawin mo lang, huhulmahin ang paside. Pagkatapos, huhulmahin ang pataas. Konting effort lang ang kailangan, makakagawa na tayo. Oo nga, no. Kaya mo ka madaling gawin kasi professional yung gumagawa. Sabagay! Wala, nagugutom na ba
ba kayong dalawa? Oo, nagugutom na ako. Alam ko na, may restaurant na may masarap na buckwheat noodles dito. Doon na lang tayo kumain. Okay. Bakit? Anong problema? Oh, naisip ko lang na gusto kong gumawa ng bagay na may pakinabang. Isang bagay na magagamit ko. Maganda yung naisip mo. Sa palagay niyo, mahirap bang gumawa nito? Oo, sa palagay ko hindi madaling gumawa ng ganyang bagay. Ganon? Dahil mga baguhan pa lang tayo, tingin ko magagawa lang natin ngayon isang maliit na tasa lang na tulad nito. Ha? Ano? Ganyan lang kaliit? Oo, ganun na nga. Pero ganito talaga dahil baguhan tayo. Hindi pa tayo makakagawa ng ceramic ware na malalaki at may magagandang design. Nag-drawing ako ng design na gusto ko para hindi ako mahirapan. Ito yung gusto kong gawin. Hindi pala madali. Tasa lang ang kaya natin. Kung posible, gusto ko pa rin sanang gumawa ng mas malaki kaysa sa tasa. Ganon din ako. Gusto kong gumawa ng isang malaking pinggan. Oo, gusto ko rin. Hindi naman siguro ako pipigilan na ceramics teacher. Di ba, Mrs. Toyama? Ha? Ay, tingin ko naman hindi. Pero, kayanin kaya natin? Basta gawin natin ang lahat na makakaya natin. Gusto ko talagang gumawa ng Japanese-style plate na magagamit ng buong pamilya ko. Magaling ako sa mga gawaing kamay, kaya sigurado ako makakagawa ako ng magandang plato. Pagkatapos, isusulat ko sa loob nun yung karakter na matagal ko pinag-aralan. Okay, kaya ko yun. Ay, ikaw talaga, Mrs. Tachibana? Ano bang ginagawa mo? Ini-imagine mo yung training? Oo, ini-imagine ko nga. Sandali na lang, malapit na tayo. Ay, ngayon pa lang kinakabahan ako sa gagawin natin. Okay lang yon, huwag kang kabahan. Okay, kaya natin ito. Nagulat ako dun Excited na excited talaga si Mrs. Tachibana. Siyempre naman, nag-promise ako sa pamilya ko na gagawa ako ng magandang plato para sa kanila. Ano kaya? Ano sa tingin mo, Yuzu? Ano pwede natin kainin? Tinapay. Tinapay? Sabi ni Mama bago siya umalis kanina, kakain daw tayo ng Japanese-style meal mamayang gabi. Sige, tinapay na lang ang kainin natin. Palagay ko hindi ka dapat masyadong umasa sa sinabi niya. Ha? Huwag ka masyadong umasa na Japanese style ang hapunan natin. Tama ka. Pero sabi niya gagawa siya ng magandang plato, hindi ba? Kaya siguro, special ang kakainin natin mamayang gabi. Basta huwag tayong umasa. Magpa-deliver na lang tayo ng pagkain. Ha? Okay lang ba yun? Masarap pa kakainin natin ngayong tanghali? Baka kasi hindi masarap ang hapunan. Mukhang wala naniniwala sa sinabi ni Mama. Nandito na tayo. Isa nga sikat na ceramics expert ang nakatira dito. Ang ganda ng ambience, di ba? Oo nga, tahimik at ang bango ng paligid. Sandali, ang mga kagaya niyang expert pagdating sa arts, nakakatakot ba? Ha? Nakakatakot? Oo, sa pagkakaalam ko kasi masusungit ang mga master sa arts. Ano ba? Yan lang ba ang kaya niyong gawin? Anong gagawin natin kung masungit yung teacher? Ikaw talaga, Mrs. Tachibana? Hindi daw siya masungit. Mabait daw siya at magandang lalaki pa. Magandang lalaki? Okay, lalo tayong gaganahan nun. Hindi ba, Mrs. Tachibana? Pero kung masyado siyang gwapo, baka hindi ako makapag-concentrate. Hindi naman pala siya gwapo. Hindi totoo yung chismis. Pero mukhang seryoso siyang teacher. Mabuti yun, di ba? Sa experience ko, mainitin ang ulo ng ganitong klaseng lalaki. Hindi ba init ang meso? Tapos magwawala siya. Hindi ba? Pwede ko na bang umpisa na pagtuturo kung paano gumawa ng ceramics? Okay! Siyempre naman. Nag-uumpisa na tayo? Narinig mo ba siya? Pwede ko na ba umpisa na pagtuturo kung paano gumawa ng ceramics? Isang gentleman. Talaga? Ganyan talaga ang mga lalaki. Mahilig magpa-impress. Pero huwag kayong magpapaloko, ha? Siguradong dominante yan at masungit sa pamilya niya. Itigil niyo na nga yung ginagawa niyo. Nakaharap natin ang master. Nakuha nyo ba? Dapat kontrolin nyo ang pagpedal para magandang ikot ang potter's wheel. Okay. Tandaan nyo, bago nyo umpisa ng paghulma, kailangan ba sa inyo muna ang clay gamit ang tubig? Naintindihan ko. Isa pang point,
Dahil mahirap ilagay sa potter's wheel ang clay, baka hindi nyo na magawa yun sa unang subok. Tamang iniisip ko, hindi nga madaling gawin yun. Oo, kaya ginawa ko na yun para sa inyo. Ah, ganun? Ginawa mo na? Gusto ko pa namang subukan. Ako rin. Ano ba kayong dalawa? Nakuha nyo ba? Dapat steady mga kamay nyo para maayos sa pagulma. Kailangan ng puwersa kapag inuhulman nyo itong clay. Gamitin nyo yung mga hinlalaki nyo para itulak papasok yung clay habang nakaalala yung ibang mga daliri ninyo. Wow! Ang galing! Nakagawa agad siya ng tasa! Oo nga, sobrang galing naman niya. Nakita mo na, madali na talaga, hindi ba? Diniinan niya lang yung clay tapos nakagawa na kaagad siya ng teacup. Oo, tama ka. Okay! Ako ang unang susubok, gagawa ako ng plato. Huh? Sandali, huwag kayo masyado magmadali. Manood lang muna kayo. Gagawin ko ulit ng isang beses, okay? Manood kayo. Hawakan yung clay kagaya ng ginagawa ko. Dapat relax lang kayo. Tapos dahan-dahan yung tapakan ng pedal. Panoorin natin mabuti ang ginagawa niya. Naintindihan ko na yung ipiniliwanag niya. Gusto ko na subukan. Ako din, tama na ang paliwanag na yan. Gusto ko na mag-umpisa. Panoorin nyo to. Hilahin nyo lang palabas yung clay at diinan nyo pababa. Pagkatapos makakagawa na kayo ng ibang hugis. Ang galing naman! Gumawa naman siya ng isang bowl ngayon. Ang galing, hindi ba? Eh, sige na, tama na paliwanag. Bilis na, hayaan mo na kami mag-umpisa. Sige na! Ang galing to talaga. O sige, mag-umpisa na tayo. Hayaan ko na kayong gumawa. Sige! Ay, pati naman ang tinaupo na niya tayo. Ang tagal din natin naghintay, hindi ba? Ay, hindi naman natin kailangan magmadali. Hayaan niya talaga tayong gumawa. Oo, tama ka dyan. Pero gusto ko na agad umpisahan ang paggawa ng plato ko. Oh? Handa na ba kayo? Subukan nyo nang gawin yung mga ipinakita ko kanina. Okay! Maliit na bagay lang muna ang gawin nyo ngayon. Saka ko na ituturong paggawa ng malaki. Hindi! Ang gusto ko, gumawa na agad ako ng malaking Japanese-style plate. Huh? Oo nga pala. Mula na mapag-usapan natin to. Gusto mo nang gumawa ng malaking plato. Gagawin ko ang kaya ko. Oo, sige. Okay. Eto na. Ano gagawin ko? Huh? Sandali, ano nangyari? Pasensya na kayo, bigla na lang lumipad yung clay. Ay, hindi naman tayo naglalaro eh. Lumilipad ba talaga yung clay? Nakakahiya. Bihira yun, oh. Oo nga. Anong gagawin ko? Hindi ko maabot. Ako na lang. Ako na kukuha. Pasensya na. Oh! Ano ba yung tumama sa ulo ko? Ang pasensya na. Tumalsik din kasi yung clay ko. Kita? Lumilipad talaga yon. Parang may buhay. Hindi ba, Master? Makinig kayo. Sa pagkakataong to, dahan-dahan lang ang pagtapak. Mag-ingat kayo, okay? Okay. Dahan-dahan lang, okay? Marahan lang, huwag masyado madiin ang tapak, ha? Sige. Okay. Sa pagkakataong ito, dahan-dahan lang. Hindi! Ano naman? Bakit? Paano? Dahan-dahan naman ang pagtapak ko, ah. Mabuti na lang at hindi tumatastik tong clay na hinuhulma ko. Sa wakas, natapos na. Ang galing mo, Mrs. Toyama. Nakagawa ka ng isang tasa. Nakakabilib ka! May nagawa din ba kayo, Mrs. Mitsushima at Mrs. Tachibana? Oo, meron din. May natapos din naman ako kahit papano. Nakagawa ko ng flower vase. Ha? Flower vase? Ikaw, Mrs. Tachibana? Tinatanong mo ba ako? Oo. Ayan, totoo niyan. Heto. Nabasag ito pagkatapos kong gawin. Hindi na mangyayari yung pangako ko sa pamilya kung kakain kami na masarap na Japanese-style dinner. Walang problema. May naisip akong paraan. Ha? Ano to? Wala namang espesyal dito, di ba? Hindi naman to Japanese-style meal, di ba? Mama, nasaan na? Ang alin? Hindi ba may pinuntahan kang ceramics class? Oo. Ano? Nasaan yung ginawa niyo? Yun ba? Ayun, oh. Ha? Nasaan? Alin dito? Hindi ko maintindihan. Alin po dito yung ginawa niyo? Tignan nyo kasi. Ayun, oh. Ito na yun? Ha? Ano po yan? Bakit mukhang basag?
patungan niya ng chopstick! Patungan ng chopstick! Kung kukuskusin mo ito ng sandpaper, mapapakinis natin yung matutulis na parte nito. Heto, pwede ng patungan ng chopsticks. Oo nga, Mrs. Toyama, ang ganda! Isang subo ko lang, nakagawa ako agad ng ganyan. Magandang patungan ng chopsticks! Nakagawa ako ng patungan ng chopsticks! Japanese style! O, kain na! Salamat sa pagkain! Salamat sa pagkain. Ata, Shinchi!